Isa sa pinaka-perfectong adventure scooter, futuristic at hybrid engine na mula sa QJ Motor. Magkano na nga ba ngayong taon ang ATR 160? Silipin natin ngayong araw at pahapyawan na rin natin yung kanyang specs at looks. Tara! Sa looks nito, nung inikutan ko siya, ay di mapagkakailana. Ang tindig nito ay pang-adventure talaga. Sa mga gulong pa lang nito na dual sports na pwedeng-pwede sa urban or city riding. At pwede rin sa light off-road. Dahil hindi rin nito iindahin sigurado yung mga iba't ibang uri or klase ng kalsada dito sa Pinas. Dahil na rin sa kanyang napakagandang suspension. Dito sa harap, ang kanyang telescopic fork ay inverted or upside down na talagang mabisa kahit sa mga malulubak na kalsada. Pag sinilip naman natin yung kanyang suspension dito sa likuran, ay naka-sub-tank na or dibaso na dual shock absorber na alam naman natin na mas maganda kaysa sa mga ordinaryong suspension. Siyempre, hindi rin nagpahuli yung kanyang adjustable na windshield. Clear ito na pwede ibaba at pwede ring itaas. Kung gusto natin magpaganda yung aerodynamics ng motor, ibababa natin. At kung ayaw naman natin na medyo naka-stress sa mahabang biyahe or direct natatama yung hangin sa ating dibdib or sa ating ulo, i-adjust naman natin ito para medyo tumaas yung windshield. Split type or nakahiwalay yung kanyang headlight na naka-LED na. Bale, kung sisilipin nating maigi, ay apat yung makikitang ilaw dito sa kanyang headlight, tig-dalawa kaliwat kanan. Na alam naman natin na napakaliwanag nito lalo na sa gabi at kapag sa umaga naman ay hindi nakakasilaw. Meron na rin itong daytime running light. Ang kanyang signal light dito sa unahan ay makikita natin dito sa bandang itaas. Kapag pinuntahan naman natin yung kanyang taillight, ay very visible ito dahil may kalakihan yung kanyang taillight na naka-LED na rin. Samantalang yung kanyang signal light dito sa hulihan ay nakahiwalay din or hindi siya naka-assembly dito sa kanyang taillight. Makikita natin yung kanyang signal light dito kalibel nung kanyang plate light sa bandang ibaba na sinundan naman nung reflector dito sa likod na added visibility naman lalo na sa gabi kapag natutukan ng ilaw sa ating hulihan. Majority sa kulay ng ating nire-review ngayon ay kulay black. Meron lang siyang mga lining dito na dinagdag na kulay orange na nagsilbing dagdag sa attraction or disenyo ng motor na to. May mga minimal decals or stickers din naman siya. Dito sa kanyang bandang itaas ay may jelly logo na FI at idling stop. Meron din siyang decals or stickers dito sa unahan. Sumunod sa shape ng windshield or dito sa shape ng kanyang headlight. Kulay orange ito. At dito naman sa unahan magkabilang gilid ay makikita natin yung brand name na QJ Motor. Medyo may kalakihan ito, naka-highlights talaga. Agaw pansin na nagpadagdag sa disenyo ng motor na to. Na meron pa ring sticker na kulay orange dito sa taas ng bilog at dito sa bandang ibaba. Kulay silver yung kanyang pairings dito sa kanyang pinakailalim ng footboard. Na makikita natin kapag nakaharap tayo dito or nasa gilid tayo ng motor. At syempre, dito sa kanyang bandang puwitan, dito halos sa ating back ride ay mayroong 3D emblem ng ATR at 160 na nagpa-premium naman sa datingan ng motor na to. Basta sa unang tingin ay majority sa kulay ng motor na to ay black na may mga konting lining lang ng kulay orange. Ang hybrid scooter na to ay may engine's displacement na 160cc, single overhead cam, FI na rin, naka 4 valve na at naka liquid cooled pa. Naayos na ayos sa mahabang biyahe. Balanse ang performance dahil may maximum power ito na 12 kW at 8,500 RPM at may 15 Nm of torque naman at 6,000 RPM. Automatic CVT, ang kanyang bore and stroke ay 58.5 mm by 57.9 mm. Equipped na rin ito ng dual channel ABS, dagdag sa safety natin, smooth at walang skidding pag nagpreno tayo, hindi maglalak ang mga brakes kapag napalakas ang pihit ng preno. Meron na rin itong TCS or traction control system na kapag dumaan naman tayo sa madudulas na kalsada, for example, basa, mabuhangin at maputik, ay hindi madudulas ang gulong sa hulihan. So, proportion pa rin ang ikot ng gulong sa hulihan doon sa ikot ng gulong sa unahan. Iwas disgrasya or iwas semplang. At kusang namamatay na rin ang engine nito kapag huminot tayo ng 3 to 5 seconds dahil equipped na rin siya ng idling stop system. Sa pamamagitan ng features na to ay magre-resulta sa mas matipid
liquid na gas. At kapag aandar na tayo, hindi na natin kailangan i-start pa yung motor. Pihitin lang natin yung silinyador at kusang aandar na yung motor. Dagdag sa pagka-unique at futuristic ng motor na to, dahil naka-TFT panel ito, present na rin dito ang lahat ng impormasyon na kailangan natin. May screen mirroring na rin ito na pwede i-connect sa ating cellphone. Let's say maglalaro tayo ng Mobile Legends, ay pwede nating i-connect dito sa kanyang panel. Equipped na rin ito ng USB ready na charging port para naman sa ating mga telepono. At kasyang-kasya din ang ating mga cellphone sa kanyang mga pocket. Dito sa kabilang side, medyo malalim din. Keyless na rin ang adventure scooter na to at meron siyang dalawang remote. Sa kanya namang upuan, nung trinay nating upuan, sakto lang din yung lambot. Hindi siya ganun kalambot, hindi rin naman siya ganun katigas. Sakto lang at two-toned yung kulay ng kanyang seat cover at hindi rin madulas yung material na ginamit dito sa kanyang cover. At kapag binuksan naman natin yung kanyang underseat compartment, makikita natin dito na kasyang-kasya yung half-face na helmet dahil may 22 liters capacity ito. At kung hindi man magkasya yung full-face na helmet dahil nakadepende naman niya sa shell ng helmet or sa size ng helmet, ay meron namang dalawang hook para pagsabitan ng ating helmet. At syempre, yung kanyang tangke ay located dito sa bandang gitna na mayroong tank capacity na 8 liters. So goods na rin dahil marami-rami na rin tayong mapapakargang gas dito. Hindi na natin kailangan pang huminto-hinto pa para magpagas dahil sapat na sapat yung 8 liters kung tayo man ay nagbabalak mag long ride na may fuel consumption naman na 45 km per liter na nakadepende pa rin sa paggamit natin ng motor, sa bigat ng rider at syempre sa road condition. Naka-tubeless na rin yung gulong niya sa harap at sa likod na may sukat sa unahan na 110/80 by 14 at sa likod naman ay napakalapa din na may sukat na 130/70 by 13. Dual sports ang mga gulong, bagay sa kanyang category na adventure scooter. Naka-hydraulic disc brake sa unahan with ABS, ganun din sa likuran. At sa kanya namang dimension ay sakto lang din yung laki, yung lapad at yung tangkad ng motor na to dahil may length siya na 1,990, may width siya na 755 at may height siya na 1,210 mm. Sa kanyang wheelbase naman, may sukat na 1,325 mm at sakto lang din yung timbang ng motor na to para sa isang 160cc na motor na may 132 kilograms. Nung binuhat natin, hindi naman tayo masyadong nabigatan. At syempre, sa seat height ng motor na to na may sukat na 770 mm ay saktong-sakto lang din sa atin kung gusto yung gawing reference yung height ko na 5'6", ay hindi naman ako nahirapan na abutin ng sahig. May ground clearance din ito na 165 mm, sapat na sapat para maiwasan natin yung mga malulubak na kalsada, para makaiwas tayo na sumayad yung ating mga motor sa malulubak ng kalsada or higanting humps ng Pinas dahil napakataas po ng ground clearance ng motor na to, bagay na bagay sa isang adventure scooter. Ang tanong, magkano ba ang SRP ng motor na to? Ngayong taon ay may SRP siya na 159,900. So sa inyong palagay, sulit ba yung presyo ng motor na to sa kanyang specs at mga features? Comment nyo nga sa ibaba. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, ay huwag nyo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.